Alright mga kabrando, nandito tayo sa may Yamaha Banga branch. Ayan ho. At titingnan natin yung kanilang bagong labas na Aerox. Yun, sa mga hindi nakakaalam mga kabrando, available na ho din ang Aerox version 3 2025. Yan ho. Yan, dala natin ang ating Aerox version 1 kasi baby telelot. At titingnan natin yung pina-upgrade na version 3 din ho sa may Yamaha Banga. Okay, let's go mga kabrando, tingnan na natin. At nandito na nga ho sa ating harapan ang napakaganda, napakaangas na Aerox version 3 2025. Yan ho mga kabrando, napakaganda. Pucharagis, namangha talaga tayo din eh. Ay, kita nyo yan kung gaano kaganda at kung gaano ka pulido yung design na ginawa. Yan, kita nyo yan mga brando, kung gaano kaganda at kung gaano kapulido yung design na ginawa din ho sa Aerox version 3. Okay, unahin lang natin din sa may yan head cowling niya mga kabrando. Malaking pagkakaiba nga sa Aerox version 2 at saka Aerox version 1, pero ang kanyang wind visor parehas lang. Same lang ang lagayan ng wind visor. Kaya yung sa mga gusto magpalit ng wind visor, pagka kayo may Aerox version 3 na, kasya ho ang sa Aerox version 1 at version 2. Yan o, parehas lang. Okay, din na naman tayo sa kanyang harapan. Yan o, napakaganda. By the way mga kabrando, ay Aerox version 3 SP. Yan o, yung may turbo. Yan o, napakaganda ng kanyang mukha. Ang ganda rin ang pagkakakulay. Ito yung matte blue. Parang ibinalik nila yung kulay ng Aerox natin dati. Yung matte blue at orange, pero hindi naman siya yung totally orange. Parang red orange ware. Iba lang yung kulay din sa video, pero ayan o, na-appreciate nyo siya pagka sa personal yung nakita. Okay, din na tayo sa harapan. At din nga ho ay merong napakagandang sticker, napakagandang decals ng Aerox. Ayan, at ibang iba na yung design talaga ng kanyang harapan, no? Although siya ay pabi, pero ibang design kesa doon sa Aerox version 1 at Aerox version 2. Pero yung emblem niya nandini pa rin sa gitna. Ayan, at mas pinalapad. Napakalapad na rin mga kabrando. Hindi lang tayo nakakuha ng metro para humasukat rin, pero mas malaking inilapad sa Aerox version 1 at saka Aerox version 2. Sobrang lapad. Ayan o, parang ang mukha niya ay parang sa Honda Click 160 ang pagkakahubog, pero malaki rin naman ang pagkakaiba. May parang makikita mo lang siya sa unang tingin na parang Honda Click 160 yung sa harap, pero pagka tinitigan mo talaga Aerox talaga. Ang labo ko usap, pero yun mga kabrando. Yan, okay, pakita naman natin ang kanyang daytime running light. Yan o, mas pinaiksi na yung kanyang daytime running light. Kung sa version 2 ay pahaba na ganyan, din ho sa version 3 ay maiksi lang. Yan o, hanggang dyan lang mga kabrando. At the same time, din na rin nila nilagay ang kanilang signal light. Yan o, LED. By the way, all LED nga pala rin mga kabrando ang Aerox version 3. Yan o, magkabila dyan na nila nilagay. Dating na rin mga kabrando sa Aerox version 1 at version 2, at hindi pa siya LED, bulb type pala. Tapos ready na naman tayo sa kanyang headlight na napakaangas o. Wala hawat na headlight dyan ah. Sobrang angas naman. Meron siyang parehaba, may rectangle siya na pinaka projector ata. Ayan mga kabrando, yan yung nasa loob na yan. Napakalinaw niyan mga kabrando, napakaganda, napakaangas. Parang mukha siya ni Transformers, ni Optimus Prime. Unique design ng kanyang headlight. And then meron din na parang carbonized. Yan yung kanyang aerodynamic mga kabrando. Yan, napakaganda ng design. Iniba nila ang kulay, which is very good. Napakaganda. And then din naman sa baba, yan, ABS na rin siya mga kabrando, harap at likod. Parehong Aerox version 3 SP. At iba na rin yung kanyang tapaludo sa una.
ibang-iba na kung ikukumpara natin mga kabrando. Ibang-iba na talaga ang kanyang tapaludo sa una. At the same time, napaka-premium, napakatibay pa rin ng kanyang mga bearings. Walang duda yan, Yamaha ko yan mga kabrando. Napakatibay ng mga bearings yan, napakatigas at napakakapal. Ayan. Tapos din single piston na disc brake. Tapos ang kanyang mags ay red na rin mga kabrando. Kung ikukumpara natin din sa kanyang standard version, yan, bago ang kulay ng kanyang mags. Hindi na ho black, red na, para mahalata natin na SP. Tapos naka disc brake harap at saka ho sa likod. Okay, din naman tayo sa gilid niya. Papakita ko lang sa inyo. Napakaganda, Aerox SP. Yan, yung emblem na ho ring SP, pero ito decals itong nandito. Pero yung SP emblem na yan. Tapos may Yamaha decals din dito. Napaka minimalist lang na decals ng Aerox. Yan, at ibang-iba na nga, ibang-iba talaga ang style nung na rin. Ibang-iba na ang yari ng Aerox version 3. Yan o, kahit saang anggulo tingnan, iba. Tapos mga kabrando, yan, meron siyang design din na parang carbon din, pero hindi ko alam kung natatanggal ay hindi pala, wala siyang air ventilation din. Tapos meron siya bulsa na parehas ng Aerox version 1 and Aerox version 2. Ayun, bulsa, medyo madilim lang. Okay, ipihit lang natin dito sa kanyang leg shield. Ay yan, napakalapad. Napakalapad talaga ng Aerox version 3. Tapos yung upuan niya parang same design lang din. Ayan o. So mamaya yung seat height ating alamin. Okay, diretso tayo din By the way mga kabrando, ari nga pa ng Aerox version 3 din sa Banga branch ay hindi sila nagbibigay ng cash. Talagang hulugan ho. Sa hulugan ipapasok para makakuha ka ng Aerox version 3. So din naman sa kanyang panggilid, air filter. Obviously, air filter naman yan. Tapos din syempre napanood na rin natin yung ibang mga vlog na ito ay walang bola. Walang bola yung kanyang panggilid dahil nga turbo. Hindi gaya ng standard na mayroong fly ball. Pero din ay wala. Electric ang nagpapagana sa kanyang panggilid mga kabrando, hindi mga bola. Dito naman sa kanyang shock ay yun, dibaso na. Dibaso, pero hindi natin alam kung may laman bagare or pang dagdag ano lang. Okay, din naman tayo sa kanyang mag sa likod. At dahil nga naka disc brake ay napakalaking pagbabago na. Hindi ho gaya sa Aerox version 1, version 2 na drum brake pa. At saka yan iba na ang kanyang mags. Nakakapit na din yung kanyang disc brake. Ayan. At yung lapad niya same pa rin naman ang lapad. And then yung kanyang gulong same pa rin ang Aerox version 1 at version 2 yung sukat ng kanyang gulong. 140/70 ang likod, tapos 110/80 yung harapan. Okay. Sa likod, yung kanyang tapaludo sa likod ay ayun, nagbago. Medyo nag-slim din nag-slim. Nakakatuwa. Ayan binago rin yung design na parang espada pero parang humaba. Tapos yung kanyang signal light, ayan napaka minimalist lang din. Lumiit siya. Kung dating ganito mga kabrando sa Aerox version 1 at version 2, din ay nag-slim. Yan medyo maliit siya, napahaba. Minimalist mga kabranda. And then din naman tayo sa kanyang tail light. Yan, alam ko mga kabranda may nakakamukha yan din sa motor ng Yamaha. Ayun, sa sniper. Okay, tingnan natin ng sniper. Ayan ganyan yung design ng kanyang tail light. Tingnan natin sa sniper, halos parehas lang yan. Ayun halos nga lang sa sniper yung sa Aerox version 3 na tail light. Ayan same lang. Okay, balik na tayo din yeah, tapos yung emblem niya meron din same lang sa Aerox version 1 at version 2. Halos same lang naman yung pinaglalagyan ng emblem din sa Aerox version 1, version 2 at saka version 3. Ayan disc brake. Mas maganda na ang braking system ng Aerox version 3. Kahit standard version siya ay naka disc brake na rin.
Ayan, papakita natin na ring white na Aerox standard version ay naka-disc brake na rin. Yun ang kagandahan. Tapos mamaya yung pricing nitong mga Aerox na ito ay sasabihin ko rin sa inyo mga kabranda. Okay, sa tambutso naman tayo. Same lang din ng tambutso ng Aerox version 1 at version 2. Same design, walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang nila ay itong swing arm. Yan o, swing arm. Tapos yan, ABS. Ito naman ang kanyang radiator. Ayun, iba, napakaganda na. Napakaganda na ng design ng kanyang radiator cover. Yung air ventilation niya, mas maganda ang pasok ng hangin. Yan o. Kahit hindi nyo napalitan o, napakaganda. Parang meron siya dining makintab na medyo may dot. Pero yan o. Tapos din matte black. Maganda, ang ganda ng kanyang design. So yun lang ang mga binago din And then may napansin din tayo yung sa kanyang mud guard. Yan o, sa kanyang mud guard ay mas pinatigas para hindi talaga maputikan yung loob ng makina. Yan o, yung starter. At yan din ho siguro yung sa CVT. Konektado yung sa kanyang CVT, kaya yan o, mas pinatigas. Kung sa version 1 at version 2 malambot pa yan, ngayon nilagyan na nila ng bracket para mas matigas ang kanilang mud lap. Yan o. Tapos dito sa kanilang angkasan, same lang ang Aerox version 1, version 2. Yan, yung pinaka-design ng gilid ng Aerox version 3 na napakaganda talaga. Sa panel gauge naman ay yan, mas pinaangat yung kanyang panel gauge. Mas nakaganon, naka upright position, hindi gaya doon sa ating Aerox version 1 na medyo pag ganun pa islant. Ito mas harap na harap talaga. Yung mga switches nya diniho sa left, napakaraming switch na rin na kamukha ng sa NMAX Turbo. Same lang sila ng mga switch, pero aray, papakita ko na rin sa inyo. Meron din yung mode, yan, hindi ho yan pansilaw ha, sa mode ho yan. Tapos din sa kasunod niya ay merong dim light tsaka bright sa ilaw. Tapos are ang kanyang signal light switch. Tapos ito, hindi ko alam kung saan ito, marami itong gamit din. Hindi natin alam. Tapos are bocina. Tapos are back. Tapos home. Yun, hindi niya sa kanyang panel gauge. Tapos yan, shifting. Dahil nga ho turbo are mga kabrando, pwede nyo siyang i-shift ng 1, 2, 3, 4. Ayun no, sa pagkakalam ko, pero correct me if I'm wrong. Pero yun ang ating alam din sa shifting, para pagka kayo ay paahon or mas matarik na ahon, pwede nyo siyang i-shift. Yan. Tapos din naman sa kanan, yan, stop and go. Yan o, meron din siya sa kanan. Dahil nga ho ay turbo SP version, kompleto ho ang features na rin. Yan o, tapos meron siyang hazard. Yan o, may hazard, and then yung starter. Ang seat height, tingnan natin. Seat height are ang the moment of truth. Ayun, tayo ay 5'8" mga kabrando, pero hindi tayo tiptoe. Parang mas mababa ata rin kaysa sa Aerox version 1 natin. Yan o, hindi tiptoe. Kita nyo, nakabend pa rin ang ating mga hita, ang ating tuhod. Hindi tayo yung talagang tiad, hindi siya kataasan. Normal height sa 5'8", saktong-sakto mga kabrando. Alright mga kabrando, about sa pricing naman na ring turbo at saka na ring standard, ay tara, papakita ko sa inyo mga kabrando kung paano at kung magkano ang hulog ng 1 year, 2 years, or 36 months, or 3 years mga kabrando. Okay, papakita ko sa inyo kung magkano ang pricing na rin, kung magkano ang SRP ng SP at saka ng standard version. Okay, yan. So din tayo sa Mio Aerox SP Turbo. Ang SRP niya ay 163,900. So halos 164,000. Ang down payment niya ay 12,500. Sa 36 months or 3 years ay 8,000 ang hulog, and then rebate, may rebate kayong 240. Sa 24 months or 2 years ay 9,970, rebate na 100. Sa
18 months, 1 year mahigit ay 12,035. Ang rebate ay 130. So yun ang kanyang price ng Mio Aerox SP. Okay, dito naman tayo sa standard mga kabrando. Ang Mio Aerox standard ay nagkakahalaga ng 125,900 or 126,000 na rin yan. Down payment 8,000 din. Sa 36 months ay 6,100. Ang tapos may rebate na 190. Sa 24 months ay 7,655, rebate 80. Mas mababa ang rebate. And then sa 18 months ay 9,275, rebate na 100. Yun mga kabrando, at naipakita ko na nga sa inyo lahat kung ano ang meron din sa Mio Aerox SP. Siyempre ang standard same lang din naman, disusi lang naman yan. So nag-proceed tayo din sa Mio Aerox SP na turbo. So yun, ipakita ko na sa inyo lahat at wala na tayo nakaligtaan mga kabrando. Napakaganda ng Mio Aerox SP na are talaga. Sobrang ganda. Balak natin kumuha na rin. Kulang na lang ay pira. Ang sarap sana na rin, oh. Napakaganda ng Aerox. Talagang sobrang upgraded ang Aerox version 3. So dinilang yan sa may Yamaha Banga, Talisay, Batangas. So sa mga naghahanap ng Aerox version 3 na malapit ho din sa Talisay, ay meron ho din sa Yamaha Banga, Talisay, Batangas. Ayan.